Habang ito mag-share daw. Sige, pray muna tayo. Let's pray. Daniela, kumakan ko ka dyan. Kapag short partner yun. Ha? Sige, pray tayo. Father God, thank you, Lord God, for this time. And we ask, Father, for your goodness and love. And as we start this session, Lord, ito na yung pangatlo. Kanina, we have this new start ng umaga. Then we have this prayer cell. Father God, as we have this time na mga may tatayo dito na mag-share, we ask, Father, for your goodness and love and your Holy Spirit to be upon them, kay Bernadette, saka kung sino man sa dalawa, kay Rachel o kay Ara. I ask, Father God, that kayo po yung gumalaw, and may you give them the authority, yung words, every words na sabi nila, that we will learn from those things na kung ano man yung gusto nilang sabihin. Holy Spirit, be the one to speak through them, and let their words not only become plain, pero it will have signs and wonders. It will have power to change and transform lives. Lord, thank you for your presence, and Holy Spirit, you are welcome in this place. Kung paano mo kami hinayaan ma-encounter ka nung unang pagkakataon nung mga 2005-2006, Lord, higitan po ninyo ngayon higitan po ninyo yun, Father God, na kami po as a church, nandito kami, just be with us. Maraming salamat po, and you restore the strength ni Aljo na nagkababiyahe lang pa. Thank you. We love you, we praise you in Jesus' name. Amen. Okay, so Bernadette, the floor is yours. So gusto mo kumain? Kumain ka na doon. Sharing muna para medyo... Sige, tulog muna si Daniela. Okay, I'm gonna share. Daniela, kain ka muna. Ganito kasi. Tumayo ka. Iipo na lang, naiyak ko eh. Kasi... Sa preaching ka tayo Grabe ka sa akin, Kuya Mike. Lahat ng preacher, pinatayo ko. Sharing ko na nga eh. Kasi nung January 2, diba kasi nung 1, hindi ako parang first tulog ko na maayos yung January 2. Tapos, syempre, sabi ko, hindi ako napag-pray nung January 1. Bawi ako nung January 2. Before ako matulog, siguro naka 30 minutes pray ako. Sobrang haba na. Pinag-pray ko na lahat-lahat. Mga 2030. Anyway, dahil nga sa kaka-pray ko ng pagkahaba, nakatulog na ako ng around 1 AM. Tapos, kasi kinabukasan nun may pasok na. Mismo January 2, may pasok na sa OJT namin. Tapos yun, nag-set ako ng alarm, tapos nagulat ako kasi parang, alam mo yung nagising ka in the middle of the night na parang, ganon. Yung parang, sobrang ang lakas ng kabog ng dibdib mo. Kukwento ko lang sa inyo kung ano yung dream ko. Yung dream ko, para siyang vision. Parang ang settings nun, parang nasa isang classroom. Imagine niyo Tapos yung glass, yung windows, yung glass na, ano ba yun yung ginaganon? Basta yung glass. Yun. Sliding window? Hindi, yung parang yung gina. Oo, yun. Jalousie, yun. Tapos inside ng room, naka-close yung door inside ng room, nandun tayong band. Tapos meron ding ibang other people. Parang ang inaano sa akin ni Lord, parang yun yung mga future. Wow! Future Madami? na marami tayo. Pero yung settings, dito ako kinabahan kasi parang siya warning from God. Kasi yung Angel. warning. Parang warning siya kay God. Kasi sinulat ko siya para hindi ko makalimutan. Kasi ako, di ba, short term memory. The setting is very unpleasant, unsettling, and chaos arising, and the tension is so high because everyone was fighting, cursing, at each other. Oh! Imagine ninyo, Balma. Tapos parang nakaka-heartbroken yung settings. Parang mangyayari siya in this 2014, pero sana, I pray, hindi siya mangyari. Saan yan? Future ng... Future. Vision siya ng bulb. Ng bulb, okay. Hindi nakikinig. Kuya, halata. Tapos yun. Tapos, sa room na yun, ang daming mukha. Parang syempre... Hindi na tayo. Nandun tayo. Pero kasi hindi lang tayo. Hindi lang tayo. Parang sila yung future bulb. Tapos ang
nakita ko ng distinctly si Kuya Mike. Nilapitan ko siya. Nilapitan ko siya. Tapos, yung mukha niya, super disappointed na parang, alam mo yung disappointed na ayaw niya nang gumalaw. Ganon. Tapos, and Kuya Mike was very disappointed and told me, look at them. Tapos, nung pagtingin ko sa inyo, Kanila. Nandun ba? Kanila. Baka-absent ako ng araw na yun. nung kama, yun. Kasama si Daniela, nandun Oo, nandun ka. Ano si Daniela? Absent Nandun si ata Daniela. ako eh. Hindi ko matandaan. Late ako si doon. Daniel. Nakita. Tapos yun, nakita ko na si Kuya Chris. Tapos yun, it was really a heartbreaking to see them like that. Kasi parang nagka-curse tayo at each other. Salita. As in, nagulat ako may mura. Grabe. Siguro sa disciples doon. Ha? Oh, grabe na. Vision to, guys, sa Vision. Promise. Kasi tuloy mo na. Tuloy mo na. Yun. Tapos Hindi may naman ako nakita mabahala ko, dyan. isang tao, hindi ko nababanggitin ko sino siya, within this circle. Magitin mo na. Ay, so din siya, name. Wag mo sa banggitin, wag Hindi mo ko banggitin. babanggitin. Sa akin mo banggitin mamaya. Ay, ganyan na eh. He was having a fight Si Jesus with nga eh. someone. Ano? She... Ay, Ay, bakit? okay. Alam natin, Hindi, alam hindi siya wala akong sinasabing lalaki siya kasi ako kasi yung yung person ko. Minsan kahit, In general. oo, parang hilagi ako kahit babae tinutukoy ko. Wala. Kaya lalaki yan. Ako na. Sige na. Wala, ikaw ba? Okay, tuloy. Ano? Yan, tapos, parang nag-ask sa akin si Lord na, approach mo, parang patigilin mo. Nang? Anong ginagawa? Yung fight nga, as Ah, in nagpa-fight. verbal fight. Tapos parang, ang una kong sinabi, grabe ka naman, mahiya ka naman kay Lord, parang ganon. Tapos parang, siguro ang approach ko, siguro hindi mo mahal si Lord kasi kung love mo si Lord ng genuinely, Genuinely. genuinely, Genuinely. yung outflow ni Lord, hindi ganyan. Yung outflow ng love ni Lord, hindi ganyan. Sabi ko, so, parang inaano ko, yan, ganyan ka kasi, ganyan. Parang, yung may sugat na, Dapat may nilagyan ko pa ng grace. Nasaan asin. yung grace? Ba't ka Yun na-condemn? na nga. Tapos parang, tapos parang sabi ko, yun, I was trying to persuade them like forever to stop them from fighting. Then I realized someone outside was trying to get in to bring more chaos inside the room. Oh, outside eh. Okay? Isipin nyo, nakaklose yung doors, may naglalakad na lalaki pertaining sa lalaki. Balahibo, super fast. May naglalakad sa labas? Oo, sa labas ng classroom. Papunta. Ito pa matindi. Ara realized it too. So she hurriedly locked the door. But then, this man easily opened the door and entered the room, naman. wearing anger in his face. Ay, Alam, there's sa face niya? Hindi pa anger in his face. Imagine niyo yung natakot nga ako kasi yung na-imagine ko pagising ko may pasok, tapos na-imagine ko yung mukha ng lalaki. Nakakatakot as in, devilized. I started to move. Devilish yung devil yun. Oh, yun. Tapos pumasok na siya, ang dali niyang nakapasok. Kasi nga, di ba, ang gulo-gulo Ikaw natin. nag-lock ng pinto. Ikaw. Ikaw ang araw ni Realize it. Hindi na kay Kin. Tapos parang, inutusan ako ni Lord. I started to move and push this man to leave the room. God Push, must literal push. push talaga, literal. God must have made me do it. He has given me this task, I must take responsibility. But why me? After all my shortcoming for Him, I am not worthy to do this. But then again, it's not about me, but Him. Parang yun yung inaano niya sa akin. Parang, ba't ka nag-iinarte na, oh, hindi ako karapat dapat. Sabi ko, hindi ako masyadong heavy, di ba? Tapos pero parang pinarealize pa rin sa akin ni Lord na, hindi ikaw yan, wag kang, parang yung glory pa rin dapat sa akin. So parang, yun, sinunod ko siya, and He did this to me because He's good. Yun. Grabe, naalala mo yun? Talaga as in? Sinulat ko, Kuya Mike, nung day na yun. Ano ba? Ayan, kahit na marami akong ginawang mistakes, He still trusts me, He loves me so much that at that time, I succeeded in pushing the man outside and telling him
I'm sorry, Lord. Tapos after this, sino ba? Nung napalabas na yung devils, after this, people outside started to swarm around the room. Yung mga taong yun, parang sila na yung mga souls na dapat na i-harvest. Parang gano'n. Tapos, Nagkakagulo sa loob. oo, tapos nagkakagulo tayo sa loob. Teka lang ha. Saan na ba yung kasunod? Ayun na pala yun. Tapos, nung may mga tao na sa labas, parang, nag-start na si Kuya Mike step up. Tapos parang, let's put this into a halt. Parang halt ba? H-A-L. Parang patigil muna kayo mag-away. Tapos parang ang ginawa, ang next na... So sila ibig sabihin, sila nag-aaway, hindi nila ako inaaway. Nakaupo ka lang sa isang... Isolated ka sa nakikita mo. Ganun. Baka sila nag-aaway din ako eh. Hindi ka nag-iaway. Nasa ano ka lang. So ako lang inaaway nila. Hindi ka inaaway. As in, parang nasa gilid ka lang disappointed. Tapos yun, nung nag-start ka ng step up, tapos parang sabi mo, tama na. Yun lang, tama na. Tama na. Tapos paglabas, tapos nung nag-start na sinabi mo tama na. Lumabas na tayo sa room. Tapos parang, in-envelope na natin sa, parang sinama na natin sa lahat yung mga taong nasa labas. Na parang sila yung mga souls na gustong pumasok as iba. Tapos yun. Tapos, ayan. Ito pala mga words na binigay sa akin ni Lord. As the new year comes, there must be something that must be done for Him. This must be a wake-up call, not just for me, but for everybody. Everything that I felt at that dream makes sense. Kasi parang yung feeling ko na, yung nakikita mo yung lahat na, nakaka-heartbroken kasi. Naiisip mo yung mga kaibigan mo nag-aaway, tapos nag-curse. Diba parang nakaka-heartbroken. Tapos parang naisipin mo, yung time na kung ikaw yun, kung nakikipag-away ka or may ginagawa kang disappointing, syempre yung nararamdaman mo, yun din yung nararamdaman ni Lord kapag ginagawa mo. Kaya parang at that time, parang sobrang ansakit sa puso. Kasi parang kung may times na nagiging ganito ako, na nakikipag-away ako kahit sa ate ko, parang ganito pala yung nararamdaman siguro ni Lord. Parang ang bigat. Ayun. Tapos yung, lalo na yung time na inutusan ako ni Lord na, wait lang, naiyak talaga. Okay lang yan. Kasi Lord ang bigat mo eh. Yung time na gusto mong, yung lalapit ka, ipapursue mo, tama na. Kasi, na si Lord, parang, parang sobra na, parang nakakaano na kay Lord, nakakahiya na. Parang, yung time na gano'n, lalapit, kasi di ka papakinggan. Parang, ouch! Parang, rejected ka, parang gano'n. What if, parang, isipin mo na lang kung isang tao lang nag-reject sa'yo, paano kung si Lord yun, di ba? Pag nare-reject siya ng maraming tao, it's okay. Sakit talaga, gano'n. Ayoko na, Lord. Tapos yung... Mag-bridge ka pa Bridge pa ba ako? Tapos yun. Tapos, ayun nga, parang, as this new year, ayokong mga ako, pero I believe na mangyayari to. Kasi nga, yung obedience talaga, sa akin eh. Parang, alam ko naman na hindi ako obedient. Sa full ba yung word? Ha? Sa full ba yung word? Alam ko, ito nga, may obedient ako, Kuya Mike. Ito ha? Ayun nga, parang, pag tinanong ko yung sarili ko, am I obedient? Of course, I'm not. But still, pa rin, nag-strive pa rin ako para, maging obedient. Sabi naman ni Lord na, it takes time. So, praise God. Amen! Okay na! Message na, diretso na sa message. Good evening, Bible! Bible to. Biglang ship na biglang cry, tapos biglang Ayoko ship. na umiyak. Lord. Maraming tubig sa baba. May suman sa baba, 10 piso lang. Bili tayo mamaya. Aray! Ano po nangyari sa inyo, Ate Rufa? Kuya, saan hindi mangyari yun? Hindi, mamaya, alam ko na yun. Basta mamaya ko na share. Game. Open your book. Actually, siya eh. Hindi siya mangyayari. Ano siya? Warning. Warning. Basta kalagitaan, papunta na. So, ibig sabihin, hindi siya future coming. Papunta na. Ano
Future, di pa punta. Paano ba? Yung tipong, Ando na. Malapit na? Soon. Ito na. Bitch. Coming soon. parang gano'n. Parang, ika nga, Future na andun na siya. Papunta na. Ibig sabihin kung nandun na kayo, tapos may ibang bagong taong dumarating, tapos yung mga bagong tao na nandun sa... Kasi wala ka nung nag-team building eh. Gusto ko sana kitang tanungin kung may nakita ka dun sa vision mo, nakasama namin nung nag-team building. So tingnan mo yung Facebook sa picture, yun. Tapos pag may nakita ka dun na mga yun nga, yung kasama namin, which is yung Tropang A, yung mga mga ano nila, si Christian, yung kamag-anak ni Ray, yung mga kapatid niya, yun. Tapos yung mga iba pang darating. Ibig sabihin, medyo ano na yan, medyo malapit-lapit na yan. Ako naman, hindi naman ako nagugulat dyan. Kasi, dalawang bagay yung binigay sa'yo ng Lord. It's a warning, at the same time, it's a strategy. para maiwasan. Ganun. Actually, hindi siya maiiwasan eh, para labanan. Oh my. So, Kaya ka nga nakipag ano eh, kaya nga tinanong kita eh, literal mo bang pinupush? yes. It means war. And ikaw, yung nagsisimbolize, actually yung ikaw, yung role mo doon, hindi lang ikaw yon. Yung role mo doon, ikaw yung nagsisimbolize nung bound, nung church mismo. Tayo as a church, ikaw yung sinisimbolize mo. Ganun yun. So yung nagpupush doon, actually, hindi lang ikaw. Nagpupush doon, actually, it's the church pushing. But yung mga, ano, masama yan, no? Bakit talaga rin na-imagine ko talaga yung, ano, nare-reminis ko yung itsura ni Ara talaga, grabe. Nung ano, yung taranta siya, bumunta sa pinto. Sample. Sample, Ara. Ayan na! Yan. Horror movie. Dinlap mo nga sa yung ano, hindi ko po yung lalaki. Nakatakot. Alam mo yung mask Walang na- itsura. Mayroon. May itsura yung lalaki? Oo, parang siya. Nag-graduate na kayo? Oh my God, grabe na. Akala ko may itsura Boyfriend face. yun. Oo. Mukha siyang kalbo na may may beard. Distraction yun, ibig sabihin. Oo. Boxer. Medyo semi-callous. Mukha siyang prisoner. Alam niya na, Ano na mukha siyang prisoner. Parang semi-calvo, tapos may beard. Ayoko nun, no? Tapos ako pala. Nagsasaktanan ba yan? Hindi naman, verbal. Verbal siya. Verbal. So, sige. Okay, good. Galing, Lord. Thank you. Open your Bible. So, anong verse? First Huwag ka pa tinapay Samuel, doon. chapter 8. Verse? Anong Anong book? Samuel, First Samuel. Chapter 8. Wait, tumayo ka. In honor of the Word of God. Let's stand up. Ganito gagawin natin. As we read yung Word of God, let's stand up. Let's stand up. Apply natin yan. Chapter 8. Mahanap muna, kuya. Chapter 8, verse 3 to 22. First Samuel. First Samuel. First Samuel. 3 to 22. Kasi, Chapter 8, maano. Verse? verse 3 to 22. Dami. Ang haba. Sige. Gusto mo to? Ito NIV. Formals yan eh. So? Yeah, okay. Nasaan na to? Alam ko medyo malalim doon. Yan. Ay na nga. Si Samuel, may anak siya, dalawa. Okay. Sinong gusto magbasa? Verse 3. Ay! Okay. Nag-explain na kasi. Basahin mo na. Ay, okay. Sabi nga, si Samuel daw may dalawang anak. But his sons did not walk in his ways. They turned aside after dishonest gain and accepted bribes and perverted justice. So all the elders of Israel gathered together and came to Samuel at Ramah. They said to him, "You are old, and your sons do not walk in your ways. Now appoint a king to lead us, such as all the other nations have." But when they said, "Give us a king to lead us," and this displeased Samuel, so he prayed to the Lord. And the Lord told him, "Listen to all the people are saying to you. It is not you they have rejected, but they have rejected me as their king." Ayun na nga, kwento ko na lang. Okay na, okay. Upo na tayo. Kasi Ay, tayo ka lang ha. Ay, gusto ko yung Bible ko po yan. Sige. Haba kayo ng camera.
Yun na nga, kasi parang sinasabi dito sa covered na nito, sa chapter 8, yung anak daw ni Samuel, hindi daw sumunod kay Samuel. Tapos, nag-demand tuloy yung people of Israel, tama ba? Israel na palitan ng bagong king kasi matanda na si Samuel, hindi na siya pwede. So, parang na-displeased si Samuel, kinausap niya si Lord. Sabi niya, Lord, yung people nga nanghihingi na tapos parang sinabi ni Lord, hindi siya dapat ano term? Kasi Hindi siya magano? Kasi si Lord, hindi siya yung nireject, kundi si Lord. Tapos, eto na ang sinabi ni Lord kay Samuel, eto na lang sabihin mo sa people para hindi na sila mag-alboroto. Sabi nga, Grabe yung mga Okay na naiintindihan natin sa Prince. Tayo naman nakakaintindihan natin. Balita ko dito. Kasi dinabase niya dun. pero in-instruct pa rin ni Lord si Samuel na pakinggan mo yung mga gusto ng tao. Pero itong sasabihin mo, pag kumuha sila ng bagong king, ito mangyayari. According to all works which have they done since the day that I brought them up of it, even to this day, wait lang, haba eh. Yung lahat daw ng kanilang Ari-arian. Yung mga sons daw nila magiging chariot ng king, magiging horsemen, magiging tagasunod, parang ganun. Basta pati yung daughters magiging bakers, yung lupain nila kukunin ng hari, basta yung mga ari-arian nila. Tapos parang sinabi ni Samuel sa mga tao na yun kung ano yung message ni Lord. Tapos parang ayaw pa din ng mga tao, gusto pa rin nila ng bagong king. Ngayon, si Lord ang sinabi niya, sige, pagbigyan natin. Pagbigyan, gusto niya parang gano'n. So, pagbigyan. So, ganito yan. Ito, ang itadahal ko is about good plans versus God's plan. So, yun yung meaning ng passage. So, ngayon, New Year ngayon. So, sino na mga may New Year's resolution? May New Year's resolution ako ang sinulat ko sa prayer item namin. One of the first thing na sinulat ko is to have a deeper relationship kay God. Yun. Tsaka mag-spiritual growth. So, yun. Ito pala, good plans versus God's plan. How will you know if your decision in life are right? How will you know if your decisions in life are right? Yes? Pag, at peace yung heart mo. Yeah. Anything else? Thank you po. Ayun. To put yung points into place. Falls into place. Tagalog. Hindi lahat lahat na ayon. Yun pala yun. Ano yan? Ilalagay natin sa Tagalog preaching si Bernadette. Tagalog service. Ayun. It falls into place. Yan. Kami mga pang-Taglish kami saka English eh. Ikaw Tagalog Pag Tagalog talaga ako. Tagalog din ako! Ayan, sabi kasi dito, di ba, guys, sa 1 Samuel, God honors our decisions. Ibig sabihin, kasi kaya nga niya tayo binigyan ng free will kasi nasa sa atin pa rin yung desisyon. It's either we walk on our path sa good plan or yung God's plan. So, dito sa passage, sinabi dito na, sige, pagbigyan. Diba? Kasi parang nire-respect pa rin ni Lord kung ano man yung decision ng mga anak niya, ay ng mga tao dito sa mundo. So, sabi din dito, people are looking for the source of strength, love, and power. Kaya dito, parang dahil nga unstable yung mga leaders nila, naghanap sila ng bagong king. Kasi yun ang kailangan ng tao love, strength, tsaka power. Parang doon sila nagiging komportable. Kaya naghanap sila ng bago. Kasi parang hindi nila nararamdaman yun doon sa nag-exist na current na king. Ayan.
So, dito, makikita natin, people want something from God, but not God Himself. So, that is why God is displeased. So, dito, yung tone of voice ni God, nararamdaman naman natin na hindi siya natutuwa dun sa pag-reject sa kanya ng tao. Kasi, parang, sinabi na nga na, parang ang kulit, parang sinabi na nga na, kakamkamin nga yung ano nyo, yung lupa nyo, ayaw nyo pa din. Sige, pagbigyan. Parang gano'n. Kaya parang displeased si God. Parang, sige, heed their voices. Parang, pag sinabihan kami, parang galit na siya. Mga bullets lang to kasi through your brokenness, you can see the beautiness of what God can do. So, napapansin naman natin kapag tayo imo, may mga nararamdamang sakit-sakit o kung ano namang nararanasan na sakit sa puso, dito natin na re-realize na God is with us always. Kasi parang, yun yung way ni Lord sa atin para maramdaman natin na kailangan natin siya, na without Him, wala tayo. Diba? Ito nga, we look for alternative ways instead of waiting for God to give us instructions. Ito na nga yung tinatawag na good plans. Yung tipong, this 2014, mag-aaral ako ng mabuti para makagraduate ako na may honor. Ganon. Yun ang tinatawag na good plans. Pero, yung mga simpleng bagay na in-offer natin, mag-aaral ako ng mabuti para kay God. Parang, di ba, it's the same act, but different goal. Gets niyo ba? Parang yun yung good plan versus God's plan. Parang, di ba nga kasi parang yung sabi nga ni Ara dati na kahit sa simple work, pwede natin yung gawing worship as para kay God. Tapos parang, in that way pa, ma-please natin si Lord. Yun. Tapos, seek the Lord first when you encounter problems to avoid feeling rejected. Yun na nga, pag yun nga, yung kanina, yung brokenness. Pag meron tayong nararamdaman, kay God muna, yung tipong, kunwari, may nangyari sa'yo, lapit ka kaagad kay Kuya Mike, hindi ka pa nga nag-pray. Yung ganon. So, dapat, may, din tayo, may desire din tayo na every time na we feel not good, syempre, kay Lord muna. Huwag mo na ipagkalat muna, i-chismis muna sa kapitbahay na, oy, teka lang, yung ko, nang ganyan. Kay Lord muna, hingi muna tayong guidance kay Lord. Kasi mas ni Lord mas, paano ba, parang, His ways are perfect. Diba? Kasi kung humingi ako ng advice sa kapitbahay ko, mamaya, lalo pa ako na diretso sa panganib. So, kay God muna tayo. Eto, people are not satisfied with the Lord because they still not know Him. Boom ba? Hindi, boom to para sa akin kasi sabi nga, si Lord na rin mismo nagsabi na read the Bible to know Him more. Parang, di ba? Parang minsan ako talaga seryoso, personally speaking, nadissatisfy talaga ako minsan, lalo na pag minsan, pag service, na parang ayoko na pumunta, layo. Pero kasi, nare-realize ko, kaya ako ganun. Kasi, minsan lang ako magbasa ng Bible, minsan lang ako mag-pray. Diba? Minsan lang. So, parang, sino yung talo? Sino yung talo? Ako pa din. Kasi, hindi ko kilala si Lord, kaya ako nagkakaganon. So, yun nga, buti na nga lang, si Lord pa rin gumagawa. Yun nga, praise God pa rin, kasi si Lord pa rin yung gumagawa ng paraan para pabalik ako sa landas niya. Kasi sa work pa naman may Bible study. So, parang nakaka-encourage magbasa ng Bible din. Tsaka, parang, andyan talaga yung urge na, gusto ko pa si God. Gusto ko pa siya. Parang gano'n. So, yun nga, kasabi ng, kaya na sinabi ko dati, ay kaganina na, marami tayong plano sa buhay. Gusto ko yumaman. Lahat naman tayo may plano. Pero, ang best plan pa rin is yung plan na kasama si God. Amen. Nothing beats that. Amen. Ito, meron akong 6 na advice. Parang to know God's plan for you. Kasi diba, parang mo na-realize kung minsan kasi may mga plano ka na hindi ka sure kung galing kay God or galing lang sa'yo. So, these are the ways to know kung kay God nga talaga tayo. First is, yung meron kang deep relation with Him. Kay God. Deep relation. So, paano yun?
Simply knowing Him more by reading the Bible, prayer. And number 2, renew our mind with the mind of God. Ano daw? Yun. Pero ito, explain ko. Ang ibig sabihin nito, kalimutan mo yung dati mong buhay. Yung buhay, mag-start ka kung nung nakilala mo si Lord. Parang, diba? Parang born again. Ganun. The old was gone and the new has come. Yun lang, parang palitan mo na yung kung dati nagbibisyo ka, ngayon, start mo na natanggalin yung bisyo. Say no to alak and yosi, ganun. Number 3, feed our mind with His words. Yan. Relate siya sa number 1, read the Bible, read the Bible, read the Bible. Kasi, di ba, ang kalimitang nagkakamali ang isang Kristiyano kapag, ay godly, Christ-like ako, kasi nagpe-pray ako. Ang di natin alam ay kulang yung prayer. Kasi parang kailangan two-way communication siya. Kasi ikaw nag-speak ka kay Lord, pero hindi mo narinig si Lord kasi hindi ka naman nagbabasa ng Bible. So, dapat yung Bible, kasabay pa rin siya ng prayer. Kasi two-way communication siya. Kasi parang maririnig si Lord kung hindi mo alam yung mga words, yung kanyang, words, yun, di ba? So, yun, yung number 3, feed our mind with His words. Number 4, if we understand that the will of God is God-centered. So, yun nga, paano natin malalaman na yung pagiging God-centered? Read the Bible ulit. Walang katapusan. Kasi, syempre, hindi naman, putok sa buho na, ay, ito, will to ni Lord. Diba? Parang hindi naman natin malalaman. Paka-explain yan, putok sa buho. Yung pumutput. Na parang, ito will to ni Lord. Hindi naman natin malalaman agad na. Kasi, may natatawa na ako sa terms ko. Yun na nga, hindi naman lang agad-agad na sumusulpot yung will ni Lord na wala tayong, parang kung wala tayong stronghold, parang wala tayong pangahawakan na parang basis kung will ba talaga yun ni Lord. Diba? Parang ang hirap i-determine, i-distinct kung ano yun, yung bagay na yun. Sabi nga, you cannot give what you don't have. Period. So, kung di mo kilala si Lord, paano mo siya bibigay sa iba? Paano mo mapapa-accept si Lord sa ibang tao, di ba? Eh, yun pa naman ang main goal ng mga Christians, to harvest souls, to evangelize, di ba? To bring healing to the nation. Di ba? So, yun. So, before mo mapakita sa iba yung love ni God, siguraduhin mo muna na umaapaw ka ng glory at ng love ni God. So, yun. Number 6. Actually, 7 pala siya, no? The more you surrender to God, the more you trust Him. Yan. So, usapang tiwala. So, ayun na nga, kung buong buhay mo nang sinurrender mo kay God, ibig sabihin, bongga ka. Yung parang full blast mo na. Yung, minsan kasi, di ba, yung sabihin natin, I offer my life to God. Pero yung mga ways ng pagiging isang mabuting Kristiyano, hindi mo nang ginagawa. So, parang pinapakita mo na hindi ka pa rin tiwala kay Lord kasi parang, salita lang yung binibigay mo eh. Parang hindi lahat eh. So, parang yun, di ba? Ano yun? And lastly, change takes time and we really need God to change our lives. So, ayun nga. So, kung gusto man nating maging isang mabuting Kristiyano or maging Christ-like, wag tayong mag-agad-agad. Hindi siya agad-agad. Kasi nga, it takes time, saka i-accept natin na si Lord lang yung makakapagbabago sa atin. Kasi kung dineclare mo sa sarili mo without guidance ni Lord na, magbago na ako, hindi ako mag-relate, hindi na ako magiging late forever. Tapos, pag ganun lang, pero hindi mo naman sinasa puso, nasa isip, sinasagawa, tsaka pinagpe-play kay Lord, wala rin. Diba? Kasi, ikaw lang yun eh, diba? 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 Tama. So, we need to change. Yun nga, sabi ko, imitate Lord, believe that He can change us,
Tsaka sa mga trials, hindi niya tayo bibigyan kung hindi naman natin kaya. Follow His commands, read the Bible, admit that we are sinners, pray regularly, seek help from other Christians, practice what is right, substitute bad habit to good habit. So, yun nga yung sinasabi ko kanina, kung meron kang isang bagay na alam mong mali, pero pinagpapatuloy mo pa rin, umpisa nyo na, 2014 na po. Avoid temptations and be patient. So, yun na nga, clarify ko lang yung dun sa, yun nga, kahit ang isang bagay, pag alam nating mali, tas ginagawa pa rin natin, it's still it's a form of sin pa rin. Sabi sa Bible, ano bang verse? Hindi ko, James yun eh. Basta yun, parang kahit na, or mali pala, baliktad. Pag alam natin kung ano yung tama, kasi hindi natin ginagawa, it's still a form of a sin. So, kung alam natin na ito na yung binigay na task sa'yo ni Lord, gawin na natin. Kasi, diba, magkakasala ka pa, dadagdagan mo pa yung kasalanan mo, iba kasalanan mo. So, yun, I ended up with that. Ay. Okay. 30 minutes. So, Father God, ikaw nga pong dakila, Panginoon, pinakamataas na papuri para sa iyo. Nagpapasalamat po kami sa araw na ito at nagkatipon-tipon po kami. At naway, Lord God, yung pangalan mo nga ang naitaas ko, Panginoon, sa word na binigay mo para sa lahat. Panginoon, nag-ask po kami sa guidance nyo, Lord God, at naway itouch nyo po ang hearts ng bawat isa. At patuloy lang po kayo. Ikaw po ang gumalaw sa bawat buhay ng bawat isa po na naririto, at gayon din sa mga bagong magiging kasapi ng Baal, Lord God. Ikaw na nga pong bahala. Sana, Lord God, dumami po kami sa bilang sa church. And Lord God, we ask for House of Worship, Lord God. Ito na po yung pinakaabangan namin sa loob ng 2014. Sana po magkaroon na, Lord God. At we love you, Lord. And ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Tagalog. Lord.